Bago po ang lahat, ibinabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw mga idol. Dan It's Vlog is back again po ulit. Meron po akong gagawin o home service na isa pong twin tub na washing machine. Ang brand po nito ay Medea. Yan po, 8 kilos po yan. Ang problema daw po nito, ang washing machine po ay yung may ingay daw po na naririnig pag umiikot. Ito po ang pulsator niya. Ayan o. Inikot-ikot ko po ang pulsator niya para makita natin ang problema. Tapos ito daw pong spin dryer ay hindi daw po umikot o kaya ay hindi tumakbo. Yan na daw po ang problema. Tapos yung isa pa, ang tubig daw po ay mabagal ang pagdi-drain o paglabas po ng tubig sa kanyang hose. Ito naman po ang drain niya. Ilagay ko muna po dito sa wash rinse. Yan. Dito, sa gitna. Kaya ang gagawin ko po dito, atin muna pong titestingin para makita po natin ang problema kung yung reklamo po sa akin ng aking customer ay ating makita po. Yan, nakasaksak na po ang power cord nito. Ayan po. Ang una ko pong testingin, ito pong sa washing niya o washing machine. Akin pong ikutin po ang wash timer o buhayin. Ayan. Umiikot na po ang washing machine o ang pulsator niya po. Ayan, okay naman po. Nagre-reverse naman po ito. Ayan, ayan, malakas pa. Hindi kayang pigilan ng kamay. Malakas. Sana naman wala pong ingay. Ang akin mo naman pong testingin, ito naman pong spin dryer. Bihitin ko po ang spin timer. Ayan. Hindi po umikot ang spin dryer. Wala pong reaksyon ang kanyang motor. O kahit ugong man lang, kaya hindi nga po umikot ang spin dryer. O yan po, akin po ibababa muna po din at akin pong kakalasin po ang cover po sa likod ng body ng washing machine na ito po. Mamaya ko po kayo balikan pagka kalas ko na po ang takip o cover po sa likod ng washing machine na ito para makita po natin ang problema. So yan, natanggal ko na po ang cover sa likod. Ito na po ang motor ng spin dryer po at saka sa washing. Yan, para sa dryer po. Ayun naman na sa washing. Ang akin pong i-check ay ito pong may problema. Itong dryer niya, motor ng dryer. Ang sunod ko pong gawin, tatanggalin ko muna po itong plastic na may tali pong cable tie. Yan muna po ang aking sunod na gawin. Tatanggalin ko muna po yan. Yan, natanggal ko na po ang plastic ng nakabalot po dito sa mga wirings niya. Ang ating pong tingnan, ito pong tatlong wirings po ng motor po ng spin dryer. Ang motor po nito, ang kulay po itong tatlo lang po ang kailangan po natin ditong i-check. Itong violet, blue, saka po itong light green. Tanggalin ko po dito. Ang light green po, ito po ang common. Dahil ito po ang nakatap po dito sa line 1 o line 2 po ng power cord. Ito po ang common. Tapos ang kanya naman pong single capacitor, ito pong kulay blue. Tanggalin ko rin po ito. Medyo mahigpit ang pagkakalagay po ng dito. Close in wire connector. Hindi ko matanggal
makapit. Yan, nahugot din. Sumama na yung ano, nasa loob ng close-in-wire connector na pinakalata niya. Ayan, mamaya ka, puputulin na lang kita. Tapos ito namang kulay violet, tanggalin ko rin po ito. Pagkakaipit niya, ano, pangit. Nasama na yung ano. Tulin ko na ito ng gunting. Isa pang isa. Yan, ito ang line capacitor niya. Itong kulay violet. Ano ba yun? Ating ilalabas muna itong ano, para hindi tayo malito. Ayan. Ito po ang linya ng sa motor ng spin dryer. Balatan natin ito para ma-tester ko po. Baba ko na konti ang tripod. Yan, naka times 10 po ang aking tester. Yan. Tignan po natin kung may reading po ang aking tester. Kung may masusuka tayo dito sa resistance po ng windings ng motor po na spin dryer. Una ko pong itusok dito sa light green, common. Tapos sa single capacitor, blue. Ayan, meron po akong nasusukat o may reading po. Tapos dito sa line capacitor, ayun, wala. Walang resistance ang line capacitor niya. Kaya pala walang ugong ang motor nito. Sira po ang motor ng spin dryer. So yan, naipakita ko po sa inyo na sira po ang motor ng spin dryer. Napagkasunduan po namin ang mayari na palitan po namin ito ng bagong motor dahil nang ang isa pong resistance ng kulay violet po ay wala pong akong na-reading sa aking tester. Ibig sabihin po ang problema po ay motor. Yan naman po ay kung sakali ay pwede naman po nating i-repair, kaya nga lang ay wala po. Sabihin magbabaka sakali pa rin po tayo dyan. Walang kasiguraduhan, kaya napagkasunduan po namin na may-ari na palitan po ito ng bagong replacement na motor, ang spin dryer po. Kaya pinabili na po ako ng bago na replacement na motor. Ito po. Yan. Ito po ang ipapalit ko dito. Yan, ang kanya naman pumpa ay ang malayo po ang butas, kaya ang kinuha ko na po para sigurado. Ayan, universal po ang butas. Pwede sa malapit, pwede rin sa malayo. Kaya sunod ko pong gagawin dito, ito po yung aking babaklasin po ang tornilyo nito. Ayan, ano po dito, paikot po dito. Yung body niya, babaklasin ko po yan. Mamaya ako na lang po kayo balikan pagka nabaklas ko po ito, para mapalitan ko po ng bagong motor itong spin dryer para mapagana po at magawa ko po ito. Ayan, nabaklas ko na po ang motor po ng spin dryer. Ito na po. Ayan. Dito ko po ito tinanggal. Ayan, ang body po ng washing machine. Ito po ang motor ng washing. Ito po yung ating babarasin mamaya. Tapos, yan, para hindi po kayo mahirapan pagbabalik, dahil ito po ililipat natin itong preno nya, brake drum. Yan, itong nasa ibabaw po. Ito muna po ang una kong tatanggalin. Gagamit po ako dito ng dalawang Philip, kahit isang flat screw at saka isang Philip screw. Pwede rin po yan para mayangat ko po ito. Ito muna po ang unahin ko. Ito po ang una ko pong gagawin dito. Tanggalin ko po itong spring para maiangat ko po itong ano nito,
yan brake drum. Yan, ito naman yung pad niya. Yan, natanggal ko na po yung spring. Tapos tanggalin ko po itong isang tornilyo na nakakabit po dito sa brake drum. Tapos kukuha po ako ng dalawang Phillips screw kung kahit ang isip flat para mayangat ko po itong brake drum niya. Kabitan po ito ng paa. Ayan. Natanggal na po. Dali lang naman pong tanggalin ito basta hindi masyadong maganit. Ayan. Kailangan po yan ating tandaan kung saan nilalagay po ang tornilyo nitong plate na nasa ibabaw po. Pressing ko muna po ito ng kaunti. Yan. Nakita na ang tornilyuhan. Talasin ko na po ito. Tatlong tornilyo po ang tatanggalin ko po. Itong nasa ibabaw ng plate. Kung tawagin po namin dito ng mga technician, ito po ay sombrero. Protection po din ito sa sa basa. Yan, tanggal na. Tapos ilipat ko po ito dito sa bago na replacement. Tumama nga. Yan. Tapos tornilyohan na. Wala na, butas. Tago na. Yun. So you gonna wash na our clothes, baby. Ha? Wash this one is fixed, ha? You wash my clothes, baby. That's all my clothes over there. You wash them. Hindi pala kita ang ginagawa doon. Ilipat ko dito. Like that, ha? And fold later, ha? And put in my dressing cabinet, ha, baby ba? Very good. Tapos papa, ha? You gonna wash my clothes. Let's watch lang, ha? Kaya na kinatouch na dito mo na. Yan, naikabit na po ang plate sa ibabaw. Kuha muna po ng toothbrush. Hindi na side na kaunti itong alikabok. Yes, si baby, she don't like to go. Shoutout po sa aking kaibigan na customer na malimit po magpagawa sa akin. So okay na ang aking kaibigan. Ngayon muli kami nagpangitan nito. Siguro may 1 year na ulit tayo hindi nakita. No, parts. Dapat 5 minutes lahat. Kami pagka magkikita nito may papagawa. Kaya napapunta uli ako sa kanila. Para makondisyon itong kanyang spin dryer. Nasa bakasyon, labandero tayo. Ay, maganda yan. May exercise. Yaya, labandero. Mahirap din naman kasi sa lalaki ang walang alam sa bahay. Kailangan ni tayo ay kung sa ano bagay pagka all around
pwede tayo magluto, pwede maglaba. Yan. Ang sunod ko pong gawin dito, Walang sweldo. kahit walang sweldo, ang mahalaga ay masaya ang pamilya. Ang sunod ko pong gawin dito, ito, ilagay ko po itong, ang tawag ko po dito ay brake drum. Ayan, ilalagay ko po ito. Atin lang pong titingnan po yung gatla niya. Ibig sabihin, pag may gatla, doon po tatapat yung tornilyohan. Ayan. Kailangan tapat natin yung gatla. Yun. Diba? Lusot na lusot agad ah. Kailangan natin ng yung tornilyo niya. Dari na ba sa ground? Ito na nga. Iangat ko po ng kaunti. Kailangan kaunti lang alawan sa para hindi lumapat. Hapitan ko na lang dito ng tornilyo. Yan. Sakto. Hapitan ko pa po ng kaunti. Baka matanggal. Para sigurado. Double check. Yan. Isa lang pala yan. Ayan. May kabit na. Tapos ibalik ko po ang spring. Spring dito. Ayan, tapos isabit ko ito dito. Mamaya may hapon matesting na. Yan, nice. Magtitesting na daw mamaya ang aking kaibigan. Maglaba. Yun. Tatapahan pag hindi. Ayan, ay kabit na. Ang sunod ko pong gagawin, ikakabit ko na po dito. Para hindi na po humaba ang ating video. Balikan ko na lang po kayo mamaya pagka magre-rewirings na po tayo. Finish na. Others natin. So ayan, nakatapos na po akong ikabit ang motor ng spin dryer. Yan, yan na po ang replacement na bago po. Naikabit ko na po. Tapos yung rewirings niya po ay naayos ko na rin. Ako po ay nag-parallel connection po dito dahil ang capacitor po ng washing na Midea po na ito, spin dryer, ang ginamit po niyang capacitor po ay 3 UF. Kaya po ako ay nag-parallel connection ng capacitor lang po na electric pan ang ginamit ko. Dinagdagan ko po ng 1.5 UF para kahit paano po ay magana siya maging 4.5 UF o lampas pa po ng 4.5 dahil ang mga bago pong capacitor ay lampas po ang sukat, hindi po yan nag-i-exacto 1.5. Kaya yan ilampas pa yan ng 1.5. Ang nakalagay po dyan sa mga motor na yan, kailangan po tayo magkabit dito ng capacitor na 4 UF hanggang 5 UF. Yan po ang aking ginawa dyan. Kaya ito po ay aking final testing na po. Para tayo makatapos na po dito. Mamaya ko na lang po ito lalagyan ng plastic. Ayusin ko po ito dito sa tabi. Iti-testing ko muna po. Nakagana ng tubig. Hindi na, okay na yan. Ganyan. Dahil wala namang problema washing, saksak ko na lang ang power cord. Yan. Tapos, Yung baby. dito po ako sa akin pong ginawa na pinalitan po natin ng spin motor. Ito po ang ating testingin. Aking pong pihitin ng spin timer. Yan, kung marinig nyo po ay umugong na. Yun, tumining na po. Ayos na po yan. Gumana na ang ginawa po nating spin dryer.
Ayan, buklatin ko po dito ang kanyang takip sa ibabaw para makita nyo po. Ayan, oh. Goods na po. Tapos, ito po naman natin testingin bago tayo umalis ang washing niya. Ihitin ko po dito ang wash timer. Ayan, oh. Ayan, umikot na rin po. Magnificent. Hintayin po natin bumalik para okay na okay. Ayan, okay na. So hanggang dito na lang po ang vlog ko po sa araw na ito, mga idol. Yes. Kung may natutunan po kayo at nagustuhan nyo po ang vlog na ibinahagi ko po sa inyo, baka pwede ko pong hilingin na inyong pag-like, pag-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell at ilagay po sa all para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong video na i-upload. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami sa lahat po ng silent viewers, organic viewers, at sa mga kaibigan ko rin po sa YT. Mga idol, mga brother, mga lods, mga ma'am or mga sir, God bless po sa ating lahat at ingat po lagi tayo sa pang-araw-araw na ating hanap buhay. Bye-bye na po at maraming salamat po mga idol.